Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Ganon na lang ang pagkagulat ng dalaga nang matuklasan niya ang ama ng kanyang nobyo ay walang iba kundi ang professor niya na 7 taon niyang hinabol at minahal. Malaman kaya ng binata ang lihim niyang ito, tutulan kaya ng ama ang pagmamahalan nila ng binata. Atin pong tunghayan ang isa pang maikling kwentong pinamagatang Glory of Love. Thank you! Nakangiting wika ni Camille sa sales lady pagkatapos nitong iabot sa kanya ang isang kahon ng special cake na in-order niya. Excited na siyang makita ang reaksyon ng taong pagbibigyan niya ng cake. Alam niyang matutuwa ito. Sinipat niya ang relo niya. 3:30 pa lamang ng hapon. Maaabutan niya ito sa university. Huminga siya ng malalim upang kontrolin ang kasabikan sa kanyang dibdib. Saka pinaandar niya ang kanyang sasakyan. Pagdating niya sa kanyang destinasyon ay maingat na ipinirada niya ang kanyang kotse sa parking lot ng Antonio University. Eskwelahang pinasukan niya noong nasa college pa siya at kung saan nakilala niya ang taong pinakamamahal niya ngayon. Sinipat niya ang sarili sa rearview mirror. Inaayos ng maayos ang bangs niya. Nag-apply siya ng kaunting lipstick. Saka siya bumaba ng sasakyan, bit-bit ang kahon ng cake. Pakanta-kanta siya habang naglalakad siya sa koridor, patungo sa opisina ng lalaking kanyang sinisinta. Sa tapat ng isang pinto, huminga siya ng malalim bago niya pinihit ang seradura. Happy birthday! Masayang bati niya pagbukas niya ng pinto at nakataas pa ang kahon ng cake na dala niya. Pero agad na palis ang ngiti niya nang makita niya itong may kausap sa cellphone nito. Saglit lang na tumingin ito sa kanya bago nito muling ibinaling ang atensyon sa kausap nito. Yes, pauwi na ako. Okay, bye. Itinago nito ang cellphone sa bulsa, saka muling itinuloy ang ginagawang pagliligpit sa mga gamit na nasa mesa. Nilapitan niya ito. Uuwi ka? Tiningnan siya nito sa kanginitian. Kailangan kong umuwi ng maaga. Hinihintay ako ng asawa ko, sabi nito habang patuloy na inililigpit ang mga gamit. Pero, hindi ba? Ramon, ang akala ko ba may usapan tayo na lalabas tayo ngayong gabi? Tumigil ito sa ginagawa nito at pinagmasdan siya. Hindi ba't sinabi ko na sa iyong hindi pwede dahil sasamahan ko ang asawa ko? Pero yumuko siya at nagbuga ng hangin. Nagpa-reserve pa naman ako sa isang restaurant para sa birthday mo. Pinaghandaan ko talaga ito. Bumili pa nga ako ng cake aniya, saka inilapag sa mesa. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Sige, pumunta ka na sa asawa mo. Ako na lang mag-isa ang pupunta sa restaurant. Mag-isa ko na lang ise-celebrate ang birthday mo. Saka nakayukong naglakad na siya patungo sa pinto. Iyon ang masakit sa pag-ibig. Basta na lamang nararamdaman niyang mahal niya ito na umibig siya sa isang pamilyadong lalaki na ngayon ay eksaktong 47 taong gulang na at 7 taon nang iniibig niya ito. 7 taon na siyang umaasa at nagdarasal na sana ay mahalin din siya nito. 7 taon na ang nakakalipas nang magpunta siya sa Pilipinas upang makipagsapalarang mag-isa. Napapagod na kasi siyang sumunod-sunod palagi sa kagustuhan ng kanyang ina na may-ari ng isang fashion company sa Australia. Nais niyang mabuhay sa sarili niyang mga paa, kaya nagtungo siya sa bayang pinanggalingan ng kanyang ina, ang Pilipinas. Bumili siya ng isang townhouse unit at nag-aral ng Mass Communication sa Antonio University. Isang bagong mundo ang Pilipinas para sa kanya. Wala siyang kaibigan, walang kakilala,
Iniwasan siya ng ilang kaklase niya dahil hindi siya marunong magsalita ng Pilipino at dahil sa masagwang accent niya ng Ingles. Umiiyak siya sa isang sulok ng hardin sa paaralan nila nang isang lalaki ay nag-abot ng punting panyo sa kanya, si Sir Ramon del Prado. Ito ang instructor niya sa foreign language at isang PhD graduate sa UP. Ito ang naging unang kaibigan niya. Sinasamahan siya nitong kumain ng tanghalian at tinuturuan siya sa ilang takdang aralin niya. Naging masaya siyang kasama niya ito. Bukod sa pagiging guro nito sa kanya, ay naging maalalahanin din ito. May mga bagay na ginagawa ito at hindi niya namalayan ay nahuhulog na pala ang loob niya rito sa kabila ng kaalamang pamilyado na ito. Ipinagtapat niya ang pag-ibig niya rito, ngunit tinanggihan siya nito. Sinabi nitong masyado pa siyang bata upang magsabi rito ng mga bagay tungkol sa pag-ibig at baka nabubulagan lamang siya dahil sa murang edad niya. She was 19 back then. Sa Australia nga, ang mga nasa ganung edad ay nag-aasawa na. She stood her ground. Pinatunayan niya rito totoo ang nararamdaman niya para dito. Nag-aral siyang mabuti at hindi siya umalis sa tabi nito hanggang sa makagraduate siya. Pero sa ikalawang pagkakataon ay tinanggihan pa rin siya nito. Hindi pa rin siya sumuko pero labi siyang nasasaktan sa sinabi nitong hanggang sa hindi niya napigilang umiyak. Nagpanik ito at doon niya nalaman ang kahinaan nito. Kaya sa nakalipas na 4 na taon mula na magtapos siya ay alam niya na kung paano niya mapapasunod ito sa gusto niya. Nagbuga ito ng hangin. Okay, maaga pa naman. Let's have dinner in that restaurant you're talking about, deklara nito. Napangisi siya ng malapad. Tinakbo niya ito at patalong niyakap. Kinalas nito ang pagkakakunyapit niya rito. All right. Just don't come too close, please. Nandito tayo sa university. Baka may makakita sa ginagawa mo. Sabi nito na bahagya pang sumulyap sa pinto. Sorry, medyo nadala lang ako, sabi niya. Let's go at masayang lumabas ng opisina nito. Ginamit nila ang sasakyan niya at ito ang nag-drive. Bago sila nagpunta sa restaurant ay nagpunta pa sila sa mall at sinamahan siya nitong mamili ng mga damit. This is too much, hindi ko to matatanggap, wika ni Ramon nang buksan nito ang maliit na kahong regalo niya para dito. Inilapag nito ang kahon na nakabukas na at itinulak iyon sa gawin niya. Naroon na sila sa restaurant at kasulukuyang kumakain. Pero binili ko iyan para sa'yo. Wala akong pakialam sa presyo. Ang gusto ko ay bigyan kita niyan. Please accept it, pamimilit niya. Isang titanium watch ang ibinigay niya rito. In-order pa niya iyon sa isang jeweler shop sa Paris at isa iyon sa mga limited edition. Nang makita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito ay sinimulan na naman niya ang dramahan ito. Ilang regalo ko na ang tinatanggihan mo. Ang sabi mo, hindi ka tumatanggap ng regalo kapag walang okasyon. Ngayong may okasyon na, ayaw mo pa ring tanggapin. Do you really have to make me feel for that time that you hate me? Sabi niya, saka napuno na naman ng luha ang kanyang mga mata. Nagbuga ito ng hangin bago nito kinuha ang relo. Alam mo, ayokong nakikita kang umiiyak. Pero ayoko ring ginagamit mo iyan para lang mapasunod ako sa gusto mo, sabi niya sa malabig na tinig. Pinahid nito ang kanyang mga luha at tiningnan niya ito. What can I do? You push me to this kung sana noon pa lamang. Don't start with this again. Tila napapagod ng sabi nito. Don't push your luck, young lady. Ayokong gamitin mo ang kahinaan ko laban sa akin. Ginagamit lang iyon sa mga kaaway. I'm not your enemy, you know that. Sorry, yumuko siya at namaramdaman na naman niya ang pag-init ng sulok ng kanyang mga mata. This time, it was for real. Pinigil niyang pumatak ang mga luha niya. Ayaw niyang ipagkamali nitong nag-iinarte na naman siya. This will be the last time you'll do this to me, sabi nito. Ipinagpasalamat niyang dumating ang waiter
at hinain sa kanila ang cake na binili niya. Doon lang niya nagawang mag-angat ng tingin. Hindi na niya magawang tumingin ng diretsyo sa kanyang professor. I don't want to hurt you, Camille. You've been nice and sweet young lady. At kung mahihilingin man ako ngayon sa birthday ko, iyon ay ang pagiging matured mo. Maging sensitive ka sana sa nararamdaman ng mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi lang ikaw ang taong nakakaramdam at mahalaga sa mundo. Hindi mo kasi nalalaman, nakakasakit ka na rin. Be sensitive sometimes, Camille. Kung talagang mahal mo ako, sana ay ibigay mo ang kahilingan ko. And if that's happened, this will be the happiest birthday in my life. Nang tingnan niya ito ay nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Hindi niya napagilang mapangiti na rin. Humiling ito sa birthday nito nang para sa kanya. Kahit may kasamang sermon iyon ay natuwa na rin siya. 8:00 na makarating siya sa bahay niya. Sa restaurant na sila naghiwalay ni Ramon. Sinabi nitong hindi siya maihahatid nito sa bahay niya. Hindi na siya kumontra pa. Dumiretso siya sa kanyang silid at inihagis ang sarili sa kama. Tumingin siya sa kisame. Itinaas niya ang kaliwang brasong nakasuot ng bracelet na bigay ng kanyang ama. Hindi niya napigilang maglandas ang kanyang mga luha sa pagkamis niya dito. Dad, mahinang anas niya bago siya tuluyang iginupo ng antok. Sunod-sunod na tunog ng doorbell ang narinig ni Camille kaya siya nagising. Pero wala pa siyang balak bumangon. Linggo naman, wala siyang pasok sa kumpanyang pinagtatrabuhan niya bilang columnist. Kung sino man ang magaling na ng istorbo sa pahinga niya, bahala ito. Wala siyang balak na pagbuksan ito ng gate. Isa pa, wala rin naman siyang inaasahang bisita. Huminto ang pagtunog ng doorbell na pinagpasalamat niya. Pero maya-maya ay tumunog uli iyon. Mas mahaba at mas malakas. Mariing itinakip niya sa tainga ang mga unan pero hindi naman soundproof ang mga iyon. Naiinis na bumangon siya at lumapit siya sa intercom na nasa front door upang i-congratulate ang buwisit na sumira sa pagtulog niya. Pero nanlaki ang mga mata niya at tila binuhusan siya ng kape para magising nang makita niya sa monitor ang taong hindi niya inaasahang makita. Ma'am, hindi makapaniwalang bulalas niya. Ito ang unang pagkakataong magkikita silang mag-ina mula nang dumating siya sa Pilipinas. Hindi na niya ipinagtataka na alam nito kung nasaan siya nakatira. Minsan na kasing pinuntahan siya ng loyalistang sekretarya nitong si Jerome. Gusto mo ba talagang mapudpod ang daliri ko sa kakapindot ng doorbell mo? Sita nito sa kanya. What are you doing here? Paying you a visit, I guess. Bakit ba hindi mo ako pagbuksan ng pinto at nang makapag-usap tayo ng harapan? Are you with someone kaya ayaw mo kong papasukin? No, I mean right away. Pinindot niya ang remote control ng gate at kusang bumukas iyon. Habang mabilis na hinahagilap niya ang mga tsinelas niya, sinamsam din niya ang mga ilang damit na nakakalat sa sala niya. Saka basta na lamang niya itinapon sa loob ng kanyang silid. Magulo pa ang bahay niya. Maya-maya pa darating ang inuupahan niyang housekeeper na tuwing linggo lang pumupunta. Ito ang naglalaba ng mga damit niya at naglilinis ng buong bahay. Pumasok ang kanyang ina na pinagbuksan pa ng pinto ng isang lalaking naka-uniformeng pang-tsuper. Hintayin mo na lang ako sa sasakyan. Utos nito sa lalaking sumunod naman agad. Pinagpag muna nito ang sopa bago ito umupo. Hindi mo yata kasama si Jerome. Puna niya rito. Maagang naulila si Jerome sa mga magulang nito. Ang alam niya, 11 anyos pa lang ito ay halos parte na ito ng kanyang pamilya. Mas matanda ito ng 7 taon sa kanya. Sa kabila ng halos pagiging kuya nito sa kanya, ay nanatili ang pagiging alok nito sa kanya at itinuturing pa rin siya nitong amo. Si Jerome ang sumusuporta at tumutulong sa kanyang ina noong nagsisimula pa lamang ito sa negosyo. Unquestionable ang loyalty nito sa kanyang ina. At bukod sa pagiging executive secretary ng kanyang ina
ay ito rin ang tumatayong operation manager sa lahat ng branches ng fashion boutique ng kanyang ina sa Australia. Naiwan siya muna ang pinamahala ko sa kumpanya habang wala pa ako, sagot ng mami niya. So, what are you doing here, ma'am? Kailan ka pa dumating? Bakit hindi ka nagpasabi sa akin? Sunod-sunod na tanong niya rito. Why do I need to tell you? Dahil ba may tinatago ka sa akin na ayaw mong matuklasan ko? Sabi nito. Wala, ano namang tinatago ko? Gusto ko lang malaman para sana'y nasundo kita sa airport. Pagsisinungaling niya. Hindi ka nagparamdam sa nakalipas na 4 na taon. I let you go on your way when you told me you wanted to try your luck here in the Philippines. Sinabi mong babalik ka pagkalipas ng 2 taon. Kung hindi lang dahil sa business ko, matagal na kitang pinuntahan dito. Hindi niya napigilang iikot ang kanyang mga mata. I'm so busy like you are, pero mabuti po at nakapunta kayo rito. Aren't you busy with your business? Tanong niya na may diin sa huling salita. Palagi na lang nitong idinadahilan ang negosyo nito kaya raw may mga bagay itong hindi magawa. Are you implying in something? Nakataas ang isang kilay na tanong nito. I mean nothing, my dear mother. So, kumusta naman ang buhay mo rito? Tanong nitong inilibot ang tingin sa buong bahay niya. Tila hindi pa nakontento. Tumayo ito at naglakad sa buong sala. Isa ito sa mga prominenteng tao. Wala siyang maisip na hindi nito kayang gawin. Bukod sa hindi nito kayang bumuhay ng patay. At syempre, hindi nito alam ang tungkol kay Ramon. And to hell would she tell her about him. Alam niyang kapag nalaman nito ang tungkol sa bagay na iyon, ay gagawin nito ang lahat upang magkalayo sila ni Ramon. Really? Mother, nagpunta ka rito para lang kumustahin ako. Well, you see now, I'm healthy, I'm rich, I'm happy. Wala kang dapat ipag-alala pa, sabi niya. Tumingin ito sa kanya. May boyfriend ka ba? Po? Umupo uli ito sa sopa at ipinatong nito ang kaliwang hita sa kanang hita nito. You choose to stay here in the Philippines when you have a better life in Australia. Hindi ka magtatagal dito ng matagal para lang may patunayan ka. I know you very well. Hindi ka sanay ng nahihirapan. Hindi ka tatagal dito ng walang dahilan. I don't know what you're talking about, pagkakaila niya. May kinuha itong isang brown envelope mula sa bag nito. Inihagis nito iyon sa center table. Umupo siya sa single seater at kinuha iyon. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang litrato ang laman niyon pero hindi pangkaraniwang litrato. Hindi ako nanatili ng 1 buwan sa Pilipinas at sinayang oras ko nang walang ginagawa, mahal kong anak. Bakit ka ba talaga nandito, mami? Malamig na tanong niya. Saka padaskol na inihagis sa center table ang mga litrato nila ni Ramon na magkasama. Panay stolen shot ang mga iyon. Hindi niya inaasahang uupa ang kanyang ina ng private investigator para lang imbestigahan siya. Of course, her mom will do such thing. Naging pabaya lang siya at hindi niya inisip na warning na pala ang ilang pagkakataong tumatawag si Jerome sa kanya. Ilang beses nang nag-iwan ito ng mensahe sa answering machine niya na tawagan niya ang kanyang ina, pero hindi siya sumunod. 3 taon na ang nakakalipas mula nang tumigil siyang tumawag sa Australia. Hindi nga rin siya umuuwi roon kahit ilang beses nang nagsabi si Jerome na pinauuwi na siya ng kanyang ina. At kahit pinuntahan na siya nito sa bahay niya ay pinagtaguan lang niya ito. Ano pa ba ang silbi ng pagtawag niya sa kanyang ina o pagbabalik niya sa Australia? Hindi rin naman nito mapapansin ang presensya niya dahil palagi itong busy sa negosyo nito at halos hindi sila nagkikita kahit iisang bubong lang sila nakatira. Mula nang dumating siya sa Pilipinas ay mabibilang lang sa daliri ang mga pagkakataong nakausap niya ang kanyang ina sa telepono. Madalas ay nagmamadali pa ito dahil may business meeting pa ito at kung ano pang gagawin. Tuwing tatawag naman siya ay palaging operator ang sumasagot o kaya ring lang ng ring ang cellphone nito o kung hindi naman ay si Jerome ang sumasagot sa mga tawag niya. Napapagod na siya.
Kaya mula noon ay huminto na siyang magparamdam sa kanyang ina. Pero si Jerome naman ang panay ang pangungulit sa kanya. Ngunit nitong huling 3 buwan ay huminto na ito sa pagtawag sa kanya. Pinagpasalamat niya iyon pero hindi niya inakalang may niluluto na palang plano ang kanyang ina. Kilala niya ang kanyang ina. She wouldn't allow anything that will scar her credibility. Maski siya ay binibihisan nito ng diamante upang ipakita lamang sa mundo ng mga impokrito na walang kahit sino ang maaaring papalit sa trono nito. Layuan mo ang professor na iyon, matigas na utos nito. You know, I won't do that. You're just wasting your time, mother. Ani ni Camille, saka tumayo na siya. You should go back to Australia. I didn't come all the way here in the East just to comply with you in the end. Matigas na dugtong niya. Why? Nilingon niya ito. You perfectly know why. I want to stay out of your shadow. Tumayo ito. Why that, Professor? Marami namang iba riyan. I love him. Really? Well, then, define love. Naitirik niya ang mga mata. Pati ba naman ikaw, Mami? Inosenteng tumingin ito sa kanya. What? I was just asking you what love is. Nilapitan siya nito. Hinawakan nito ang isang kamay niya. Baka kasi hindi romantic love yang nararamdaman mo. Baka kasi pinalis niya ang kamay nito. No, ma'am, I love him. Mahal ko siya at alam kong pagmamahal talaga tong nararamdaman ko. Bulalas niya. Nakita niya ang lungkot na dumaan sa mga mata nito at tila sakit na nakaagapay roon. Then it felt like something tugged her heart. Iyon ang unang pagkakataong nakita niyang ganun kaemosyonal ang mga mata ng kanyang ina. Maya-maya ay bumuntong hininga ito. You know, minsan ay gusto kong sisihin ang daddy mo. Dahil sa mga mala fairy tale na ikinukwento niya sa iyo about love. Which is true, sambot niya. Hindi nito pinansin ang sinabi niya. Pero pinagpapasalamat ko rin na pinunan niya ang pagkukulang ko sa iyo. That it's also true. Tayo na lang dalawa ang nandito sa mundo. Your dad left us long time ago. At siguro mas mabuti kung tayo ang magdadamayan at ang magkasama. Napakunot noo siya. Bigla siyang kinutuban ng pagdududa. Nais niyang isiping may pinaplano na naman ito. Pero nais din niyang magduda sa paghihinala niya dahil hindi biro ang mga emosyong nakikita niya sa mga mata nito. Muli, hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Okay, I give up. If you want to pursue your love for that professor, hindi na kita pakikialaman diyan. But please, pwede mo ba akong pagbigyan sa kahilingan kong ito? Anong kahilingan? I want you to take over the company. No, ma'am. Alam mong ayokong hawakan ang kumpanya. Darling, sinasabi na nga ba niya, Ma'am, alam mong kaya nagpunta ako rito sa Pilipinas ay dahil sawa na akong sumunod sa'yo. Tapos pupuntahan mo ko rito para lang pasunurin pa rin sa'yo. I'm already 26. Can I have a life of my own? You're 26 and I'm still your mother. Matigas na wika nito. Ma'am, please. Darling, please, if you will not take over the company, who will? Ikaw ang nag-iisang anak ko. Si Jerome. Jerome know his place. You should know yours. Hindi siya nakaimik. Alam kong masama ang loob mo sa akin dahil sa hindi ko pagsagot sa mga tawag mo at kawalan ko ng oras sa'yo. I was busy in opening my new branch in Paris, but now I have time to check on you. Nagpunta ako rito nung nakaraang buwan pa upang tingnan ka at mas napatunayan ko sa sarili kong mas magiging maganda ang buhay mo kung ikaw ang susunod na mamamahala ng kumpanya ko. Magpoprotesta sana siya pero mabilis din napigilan siya nito. I made my decision. Kapag naayos ko na ang lahat, sasama ka na sa akin sa lahat ng appointments ko. Nagbugas siya ng hangin. All right. I'll do whatever you want. Just please leave me alone for now. Rest day ko ngayon, baka naman pwedeng magpahinga muna ako. Okay, simpleng sagot nito. Tinungo niya ang pinto ng kanyang silid. Lihim siyang napangiti. Come on, hindi siya si Camille kung hindi siya
nakakagawa ng paraan para takasan ang kanyang ina. Nagawa niya iyon 8 taon na nakakalipas. Hindi niya alam kung saan nakatira ang kanyang ina sa Pilipinas. Pero kung nasaan man ito, hindi nito kayang bantayan siya ng 24 hours. Kaya niya itong takasan anumang oras. And before I forgot, habol ng kanyang ina, bahagyang nilingon niya ito. I have the keys to your apartment and your car. I'll be locking down this place and you'll be living with me at my place in Manila. Just to make sure you'll not run away from me. Nginitian siya nito ng matamis bago nito tinungo ang front door. What? Tanging naibulalas niya. Nangihinang napaupo siya sa sahig, saka kinamot-kamot niya ang kanyang buhok. Alright, I'm dumb. Pagdating ni Camille sa kanilang opisina, ay hinagis niya ang kanyang bag sa kanyang mesa. Saka pabalyang umupo sa kanyang swivel chair. Sumandal siya, saka pinatong niya ang isang braso sa kanyang mga mata, pero marahas siyang napadilat nang mapansin niyang wala na sa kaliwang braso niya ang bracelet na bigay ng kanyang ama. Nakahinga siya ng maluwag nang maalala niyang iniligay pala niya iyon sa kanyang bag. Kinuha niya iyon saka isinuot. Siniguro niyang nakakandado ang hook niyon. Nahulog ang bracelet kanina habang nasa kotse siya. Mabuti na lang at mabilis na napansin agad niya. Matagal nang sira ang hook ng bracelet, pero dahil nakalimutan niyang ipagawa iyon, halos kabahan dili siya tuwing nakikita niyang nawawala iyon. Natatakot kasi siyang baka kapag nawala iyon hindi niya na makita pa. Iniangat niya ang kanyang kaliwang braso kung saan nakasuot ang bracelet na bigay sa kanya ng kanyang ama. Tuwing disappointed siya o kaya ay nalulungkot, tinitingnan lamang niya ito at nawawala na ang lungkot niya. Ilang ulit siyang huminga ng malalim upang kalmahin ang sarili. Mukhang ang stress reliever niya ay hindi na umubra sa pagkakataong iyon. Pagkagising kasi niya kaninang umaga ay naabutan niya si Anthony na naghihintay sa labas ng bahay niya. Ito ang mayordomo ng rest house ng kanyang ina. Inaasahan na niya ito dahil kagabi ay tinawagan na siya ng kanyang ina at sinabing susunduin siya nito. Dalhin na rin daw niya ang mga gamit na nais niyang dalhin dahil doon na siya uuwi sa rest house pagkagaling niya sa trabaho. Mabuti na lang at pinayagan siya nitong pumasok pa rin sa trabaho niya. Hoy babae, kung makabuntong hininga ka, parang gusto mo nang butasin ang kisame. Ano ba ang problema mo? Bahagya siyang dumilat, saka nilingon niya si Casey. Wala, simpleng sagot niya. Saka muli siyang pumikit. It doesn't look it like it's nothing. Si Marga naman ang pumuna sa kanya. Katabi ng cubicle niya ang cubicle nito. Mukhang pagod ka. Bahagya lang nanilingon niya ang katrabaho, saka umayo siya ng upo. Medyo dumating si Mami kahapon kaya hindi ko rin nasulit ang rest day ko. So, lumabas kayo? Pumuntong hininga siya. Hindi, napagod lang ako kakaisip sa kanya. Bakit parang hindi mo gustong dumating ang mami mo? Hindi ba dapat masaya ka dahil nakita mo na uli siya after 8 years? Oh yeah, kung gusto ko siyang makita. Pero ayoko. Just came to ruin my life. Marahas siyang tumayo at kinuha niya ang notebook mula sa kanyang bag. Going out again? Tanong ni Marga. Hindi ako makakuha ng inspirasyon sa article na sinusulat ko kung dito lang ako sa loob ng opisina. Nagkibit balikat ito. Okay, sabihin ko na lang kay ma'am pagdating niya na lumabas ka. Nginitian niya ito. Salamat, tinungo niya ang elevator. Noong Biyernes ay binigyan na siya ng editor-in-chief nila ng topic sa article niya para sa issue sa susunod na buwan. Mayroon na siyang nakalap na impormasyon. Ang tanging gagawin niya ay isulat iyon. Pero dahil nga sa biglang pagsulpot ng kanyang ina, hindi siya makapag-isip ng maayos. Marahil kung doon siya sa tabi ng fountain magsusulat, baka mas maging inspirado siya. Sumagap ng hangin si Carlos, sa kanya ibinuga. Now, this is what you call a breath of fresh air. Patango-tango at nakapamaywang pang komento niya habang inililibot niya ang paningin sa paligid. Kalalabas lang niya ng arrival ng gate ng NAIA.
Iyon ang unang pagkakataong nakatuntong uli siya sa kanyang sintang bayan mula nang pumunta siya sa Australia upang magtrabaho. Iniayos niya ang pagkakasukbit ng backpack sa kanyang likod saka siya lumulan sa taxi. Isang backpack lang ang dala niya. Hindi na niya kailangan magdala ng maraming gamit dahil may bahay siyang uuwian. For sure, walang naghihintay sa kanya roon kahit naroroon ang mga magulang niya. Hindi alam ng mga itong uuwi siya. Maski siya, hindi niya inaasahang mapapabalik siya sa Pilipinas nang wala sa oras. Pero hindi naman siya umuwi para magbakasyon. He was there for business. Sinundan niya ang isang mayamang kliyente na maaaring maging susi sa muling pagbangon ng kumpanya ng tito niya. Nang malaman niyang umuwi ito sa Pilipinas, ay nagpasya siyang sundan ito. Well, sinabi nitong pag-iisipan nito ang desisyon nitong mag-invest sa kumpanya nila, pero may mahalaga lang daw munang aasikasuhin ito. Tatawagan na lang daw siya nito kung kailan nakapagdesisyon na ito. Pero isang buwan na ito sa Pilipinas at naiinip na siya. Kaya naisipan niyang sundan na lang ito. Mas maganda rin kasi na habang nag-iisip ito ay naroon siya sa tabi nito upang matulungan niya itong magdesisyon. He was not into business. Isa siyang arkitekto. Pero ang tito niya ang nagbigay ng kompas at naging tour guide niya nang minsan siyang muntik ng maligaw ng landas dahil sa isang personal na problema. Ito rin ang tumulong sa kanyang marating kung ano man ang katayuan niya ngayon at bilang ganti, nais niyang pagsilbahan ito sa abot ng kanyang makakaya. Kaya nang sabihin nitong nais nitong kausapin at kumbinsihin niya ang isang mayamang negosyante na minsan na pala niyang naging kliyente noong nagsisimula siya sa larangan ng arkitektura, ay hindi siya nagdalawang isip pa. Tinanggap agad niya ang mismong inaatang sa kanya. Maswerte siya dahil naalala pa siya ng mayamang negosyanteng iyon at masasabi niyang may pag-asa siyang makuha ang loob nito kung pagtsatsagaan lang niya ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at tinawagan ang kliyente niya. Bonjour, sagot nito sa ikalawang ring. Who's this? Architect Carlos Del Prado. Oh my, Carlos! Pulalas nito, nabakas ang kasiyahan sa tinig. How about you? I'm glad you called up. I've been meaning to reach you since I've heard you'll be flying here in the Philippines. I really want to see you, to discuss something but I wasn't able to do so. You know, I'm kidna busy with some important matter here. Ikinatuwa niya ang sinabi nito. Tiyak niyang pag-uusapan nila ang tungkol sa pag-invest nito sa kumpanya nila at mukhang nagugustuhan niya ang isasagot nito. Iyon ay kung pagbabasihan ng araw nito ngayon. Oh, I just actually arrived an hour ago. I'm sorry, I must be interrupting your important appointment. Oh, it's just nothing. I was just having a quick rest. Anyway, is there a place where you're going to stay for the evening? Actually, I haven't decided where to but I've been thinking of staying at my parents' house in Manila. Great, that's good. If you have time, please let me know. I need your help on something if you won't mind. No, not all. Aside from today, I think I'll be free until the end of the month. Okay, that's good. I'll just call you for an appointment, okay? Copy that. Lalong lumuwang ang pagkakangisi niya. Nandito na po tayo, hayag ng driver. Keep the change. Umibis siya ng sasakyan. Humahangang inilibot niya ang tingin sa paligid. Wala pa ring pinagbago ang lugar sa nakalipas na 5 taon maliban sa mas malinis at organisado na ito. Sa susunod na kanto pa ang Astor House na siyang destinasyon niya. Isang maliit na pastry shop ang pag-aari ng kanyang ina. Naglakad siyang palapit sa fountain. Ilang hakbang na lang ang layo niya mula roon nang may mapansin siyang isang babaeng nakaupo sa gilid ng fountain at tila may isinusulat. Pakiramdam niya ay tumigil ang pag-ikot ng mundo at may tumugtog na love song sa background kasabay ng pag-ihip ng hangin sa kanyang mukha. Naipaling na lang niya ang kanyang ulo at hindi na malayang nakanganga na pala siya habang napapabuntong hininga.
Parang bumubulong pa ang isip niya. Nasa langit na ba ako? Kung wala pa, pwede na akong mamatay ngayon. Anghel sa lupa. Pero tila sinampal siya ng malakas at basta na lang sinipa mula sa langit nang biglang tumayo at tumalikod ito. May napansin siyang isang kuminang na bagay na nahulog mula rito. Napakurap siya. Sa isang iglap ay wala na ang anghel. Mabilis ang mga hakbang na tinungo niya ang kanina'y kinapupwestuhan nito. Pinulot niya ang isang white gold bracelet. Ayos, may dahilan na siyang makausap ang anghel. Pero nasaan na ito? Inilibot niya ang tingin sa paligid. Nakita niya ang hinahanap. Patawid na ito ng kalsada. Walang pagdadalawang isip na hinabol niya ito. "Miss! Miss!" sigaw niya. Kaya lang ay masyado siyang malayo. Hindi rin siya maririnig nito. Nang makarating siya sa tawiran, ay nakatawid na ito at naabutan na siya ng go signal ng sasakyan. Balak sana niyang sumunod sa pagtawid, ngunit pumito na ang traffic enforcer. Wala na siyang nagawa kundi pagmasdan ang palayong figura ng anghel. Niyuko niya ang bracelet na hawak niya. Determinadong ginagap iyon. Kasabay ng malakas na pagtugtog ng isang kanta mula sa speaker sa kung saan.